Kilala niyo ba si David Goggins? Ako po boss, hindi ko kilala. Oo, eto, i-explain ko. Well, David Goggins is just simply a Navy SEAL and is one of the most badass endurance athletes sa buong mundo. Actually, famous siya sa dalawang words na to. Stay hard! As you may all know, this 2025, at least kailangan ko talaga maging fit. So, naisip ko, what if subukan ko yung morning routine netong badass na tao na to? Stay hard! Morning guys, di ko mabuksan yung mata ko. It's 4 AM in the morning. Eto na, nangyari na yung workout. Kaya tamad akong gawin to. Ihi muna siguro ako. First thing 4 AM, nag-prepare muna ako. Toothbrush syempre. Although, hindi nasabi kung naliligo ba siya bago magsimula. Sinubstitute ko na muna sa pagbabawas. Well, it's 4 AM in the morning. Walang katao-tao sa labas. Ako lang ata yung gising. First part ng morning routine ni David Goggins is tumatakbo siya ng 12 miles. And 12 miles is 19 kilometers. 19 kilometers is no joke. Lalo na pag first time mo tumakbo ng ganito kalayo. Kaya I did the right thing. Nag-stretching muna ako at kumain ng isang pirasong saging bago magsimula. Para safe. Siguro nagtataka kayo, ba't nga ba ginagawa ni David Goggins to? Everybody's in their bed, sleep, dreading that it's a Monday. Hate it's a Monday. And I'm loving it. I'm loving that. Where everybody's getting weaker, I'm getting stronger. Dapat hindi ako kabahan. Dapat confident ako. Since na parang half a marathon na to, mapupuntahan ko yung bahay ng kaibigan ko sa sobrang layo ng 19 kilometers. Para mag-gauge nyo, makarating pa ako sa Maynila galing dito sa Pasig. Let's go! Honestly, hindi ko alam kung ano i-expect ko sa ginagawa ko na to. Hindi ako magmamadali. Importante, matapos ko. Kasi ginagawa talaga natin. Hindi ka pa rin makapaniwala, sinisimulan mo na nga. Kakato. Maniwala ka, Spart. Magagawa mo! Alright guys, 3 kilometers in, napalakad na ako. Dami kasi paakyat. Eventually, tinamaan rin ako ng pagod dahil sa mga puro paahon na daan. Kaya pagdating sa may ilalim crossing, napaisip muna ako umupo. Isin po, sana po ako? Sa Boulevard Mirage. Sa Boulevard? Okay. Saan po medyo nakikita ko na rin pala yung sikat ng araw. As you can see, meron ng blue. 7 kilometers in, napapansin ko na pinapalibutan na ako pa konti-konti ng liwanag. I have to keep in mind na summer na ngayon, which means dapat hindi ako maabutan ng matinding pagsikat na araw kasi sobrang init noon. 12 kilometers in, mas dumadalas na yung paglalakad ko ngayon. At dahil nakaabot na ako sa 12 kilometer mark, syempre ni-reward ko naman yung sarili ko. Dumaan ako sa 7-Eleven para makapag-refuel at bumili ng tubig. Nasaan na po ako ngayon? Santa Mesa. Actually, meron pa nga akong nakasalubong isang subscriber. Ayos rin palang tumakbo eh. Meron rin pala akong makakitang mga tropa. 6:30 in the morning, Santa Mesa area. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakaabot ako sa Maynila na tumatakbo lang. Narating ako Isitan guys. Guys, medyo pinupulikat na ako. 2 beses na ako pinulikat pero stretch out ko agad. At this point, sobrang sakit na talaga ng buong katawan ko, lalo na yung mga binti ko. Gaya na sabi ko, ilang beses na rin ako pinulikat. Actually, hindi na nga ako makapagsalita habang nagvi-video dahil sobrang nakafocus na ako para matapos lang tong buong 19 kilometers. Ibang klase talaga tong morning routine na to. Isa to sa mga moments na nakapagpagaan talaga sa brutal na pagtakbo na to. Marami talaga pwede mangyari habang tumatakbo kayo, no? Nandito na tayo sa Recto. Malapit dito yung high school ko. Most of you guys, hindi nyo alam kung saan yung high school ko. Di ba? So papakita ko sa inyo. 7:30 na. Dito na tayo sa high school ko. Ito nga pala ang alma mater ko, guys. Dito ako nag-aral sa Chiang Kai-shek College. Ngayon alam nyo na. Daming nagbago dito sa Shanghai mo. Oo, dami. Hindi ako nagbago. Pero kayo, dito ka pa rin. Oo, hindi pa. Namunguhan kita eh. Malapit na tayo sa bahay ng pupuntahan na natin. Pero hindi pa tapos yung 19.
Kaya iikot pa ako dito para matapos yung 19 kilometers. Bago muna dumiretso sa bahay ng kaibigan ko, napahinto muna ako saglit para bumili ng buko juice para makapag-replenish na rin ng energy at makapag-hydrate. Naglilift na ako. Hindi na maayos yung lakad ko. Ang sakit na talaga. Ang sakit na talaga, bro. Dahil bumibigay na yung 2 binti ko, tsinaga ko na talagang tapusin yung mga huling metro kahit umuungol na ako sa sobrang sakit. Dito ako specifically tumigil dahil bahay to ng matalik kong kaibigan, si Joshua. Sinabi ko sa kanya the night before na pupunta ako sa bahay niya na maaga. Ngayon, nandito na ako. Tumakbo ako simula Pasig hanggang Divisoria, kaya pagbaba, nagulat talaga siya. Dari Pasig? Oo. Kagising lang niya. Gano'n oras ka tumakbo? Mga 4-5 na. The main reason why kung bakit ako pumunta sa kaibigan kong to ay dahil soon ikakasal na siya at kailangan kong mag-reserve. Kaya sorpresa na rin para sa kanya to. Okay. Nagkaroon rin ako ng chance na bisitahin ng papa ng tropa. Nakapag-usap-usap rin tulad ng mga good times. Hi ka. Sa camera. Hi, kaya mo hawakan? Weh. Hi. Hi! Yan. Para saan? YouTube. Nag-YouTube ako eh. Pagkatapos ng solid na kwentuhan namin ni Uncle, kinailangan ko na rin magpaalam. Hindi pa kasi tapos ang morning routine. May number 2 pa. Alright guys, magbubok na ako kasi hindi ko na kaya rin. Magbubok na ako joyride pa uwi ng Pasig tapos susundan na natin yung next na morning routine nitong badass na to. Thank you kay Kuya. Ano pangalan mo Kuya? Raymart po. Raymart. Shoutout kay Kuya Raymart. Kuya, anong oras na po? 9:49. Salamat po. Morning routine ni David Goggins, 9:49. Hindi pa tapos. Alright, so wakas. Okay rin tayo. Alright guys, as you can see, nakauwi na ako. Ang susunod sa listahan sa morning routine ni David Goggins ay pumasok sa bathroom at mag-initiate ng cold shower. Sarap! Alright, tapos na ako sa aking cold shower. What is next on the list? Kailangan ko na atang kumain. Alright guys, cooking show. Luto na ako ng breakfast ko. 4 na itlog. Alright guys, kain tayo! So basically, yung healthy meal ko is ampalaya, itlog, konting kanin, at isang banana. Ang sarap yun ng ampalaya. Grabe, parang hindi ko ata maubos to. Parang pag marami na, nakakaumay na yung itlog eh. Uy, grabe yun. Healthy. Excuse me. Sorry. Kung nagtataka kayo kung anong ginagawa ni David Goggins, pagkatapos, bumabalik siya sa gym. Straight out. 90 minutes to 2 hours of running, back, eat. Eat, and I'm in the gym. Alam ko may free trial sa Anytime Fitness eh, so subukan natin doon. Hindi ko alam kung pwede pang pumasok dito. Hello po, just inquiring for a free trial po. Okay lang po ba mag-video po ako sa ng workouts ko po? Personal naman, ano? Sa'yo naman. Meron po akong personal channel po kasi. Okay. Sige po. Salamat po. Magbubuhat ka ba? Sinusubukan ko po gawin yung morning routine ni David Goggins. Basta tinakbo ko tapos binibidyoan ko lang yung mga bits ko. Alright, successful ako nakatagos sa security doors. Pero bago makapasok-pasok, kinausap muna ako sa lobby para makapag-sign up sa kanilang free trial. Solid. Paano po, may kailangan po ba akong i-sign up for, na form for free trial para po may records siguro? Guys, hindi ko alam may locker. Tapos tinulungan ako ni Madam Vey. I have to be honest, first time ko lang pumasok sa isang commercial gym tulad nito. Kaya naninibago rin talaga ako. Para ako nasa MCU.
Tapos nasa gilid may mga bathtubs. Nasaktuhan pa na sobrang daming tao. Kaya na-exaggerate talaga yung pagiging first timer ko dito. It is so funny kasi lahat sila dito sobrang seryoso. Tapos ako pumapasok ako dito parang what the heck? I wonder, ilan kaya yung free trial dito? Feel ko ako lang yung free trial dito eh. Ano ba? Kailangan mo ng tulong, tawagan mo na ako. Oh, sige po. Ano po bang pwede? May experience ka na ba sa Wala pa. Wala po akong routine na sinusundan. Hindi tumagal, nilapitan na ako ng isang trainer para bigyan ng actual advice para sa mga ginagawa ko. Siguro naawa na to sa akin. So, ang gagawin mo ngayon, mag-shoulder back ka na lang. Nakakatuwa kasi ni-encourage niya rin talaga ako magbuhat. 3 sets. Salamat po ako kuya. Sige, balikan ko. Kuya, lapit mo kuya. Galing dito sa mga 1 inch lang. Express. This is Brother Jamal. Trainer siya mismo ng Anytime Fitness and he was very kind na i-guide ako sa pagbubuhat ko. May mga na-share pa nga sa akin mga pro tips to kumbaga. Bakit masarap? Bakit masarap? Bakit masarap? Ganun pala, sumasarap pala pag magpapalaki ka ng katawan. Expression ko kasi yan. So natatamaan tama yung form ng exercise mo. Tapos natatamaan kung aling muscle. Ibig sabihin, mas maganda. Masarap yun. Okay. Aray. Yung vocabulary lang pala. Okay. Saan mo yan i-upload? Sa YouTube? YouTube. Ayan. Hindi. Meron rin pala akong nakilalang panibagong tropa dito sa loob ng gym. Nakapag-usap-usap rin kami. May kasama ako dito. Shooter, nag-ano rin siya, creator rin siya. I don't know kung ano pa talaga yung mismong biography niya. Pero Nakapogi dito sa Mercedes. dito sa may Anytime Fitness, Sa Anytime Fitness Mercedes. patay tayo dyan. Sasarap tayo niyan. Check mo ako. Tama ang ginagawa ko. Yun. Yan. Ganyan. Para saan naman yan, quiz? Sa anterior deltoid. Anterior deltoids. Dito sa harap. Subukan natin maging masarap. Takpa. Pagod, gagi. Nakapagod maging si David Goggins. Hawakan mo. Wakat mo. Ito. Higit yung chest mo. Tapos yan. Na-stuck po. Nagkakaroon na ako ng cuts, oh. Bigla sa turo mo. Oo nga. Yan Grabe ka. Yung cuts nagkakaroon na ako. Ayan Pakilala mo ulit sarili mo, kuya. My name is Jamal Aceran. Ako yung pinaka-pogi dito na trainer sa Mercedes. Patay. Anytime Fitness Mercedes. Lumalaki na yung braso ko sa'yo, eh. Ayan Sarap, no? Sarap. Ang sakit. Mas maganda yung workout mo na bago ka mag-ano. Oo nga, totoo. Kaya pagod na ako. Yes! You cycle as well? Yeah. How long are you cycling? It just depends. I do stationary bike right now a lot. Yun na yung huli kong gagawin, I think. Hindi ko alam. Let's finish strong, guys. I've been cycling for almost 40 minutes na. Sibat na ako, guys. Guys, Jamal! Wala na ako, ha? Sir! Ingat. Oo. Salamat. Grabe. Sobrang pagod na ako. Gusto ko na bumalik doon sa folding bed kung saan ako nanggaling. Alright. Ay! Sakit. Okay. Medyo pagod na ako. Ay, hindi ba? Pagod na ako. Ngayon, within this routine, meron akong na-realize na 3 points. Number 1, David Goggins is crazy. In a way na kakaiba siyang tao. Pangalawa, naging kakaiba siya dahil sa routine niya. Dahil sa ginagawa niyang consistency sa routine niya. And pangatlo, kailangan ko magpahinga. Yun yung na-realize ko, kailangan ko mag-rest. Tulog na ako. This experience has been eye-opening in a way na kung paano ba ma-achieve yung level of greatness and success sa buhay ng isang tao. Pinapakita dito na kailangan mo ng unwavering consistency and a pinch of craziness sa gusto mong marating at paniguradong makakarating ka sa finish line. Kaya wag mo kakalimutan yung sinabi ni David Goggins. Stay hard!